Sa mga nauna nating kwento, malinaw na hindi talaga pinakamatalino ang karamihan sa mga pirata. Pero isipin mo to, susugod ka sa US Navy, gamit lamang ang mumurahing bangka at rifle. Sa ngayong araw na ito, sisilipin natin ang 10 pagkakataon na kung saan inakalang magandang ideya ng mga Somali pirate na makipagbanggaan sa pinakamalakas na puwersang pandagat sa buong mundo. May ilan sa kanila ang nagbayad ng buhay at meron namang nauwi sa pagkakakulong kahit 15 taong gulang pa lamang. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 10 ay Angku Chinese Merchant Ship. Noong November 20, 2010, matagumpay na nasakop ng grupo ng Somali pirate ang Chinese merchant ship na Thai Angku. Pero hindi ito yung tipo ng mga pirata na susugod gamit lamang ang kamay. Ang mga pirata na ito ay kumpleto ng armas gaya ng assault rifle, granada at pati rocket propelled bombs. Sa mga nangyaring ito, gumawa ng lahat ng paraan ng crew. Nagpadala sila ng mayday, pinatay ang makina at nag-lockdown sa safety chamber at doon naghintay ng saklolo. May mga rescue ship mula sa ibang bansa pero hindi sila makalapit dahil umuulan ng bala mula sa mga pirata. Pagdating ng balita sa China, hindi sila nag-aksaya ng oras. Kung ang ibang bansa ay araw o buwan bago umaksyon, ang Chinese Navy kasama ang air support at ilang speedboat na puno ng sundalo ay agad na sumugod papunta sa nahijack na barko. Paglapit ng mga Chino, talagang walang patumpik-tumpik. Sumakay agad ang mga sundalo at doon nagsimula ang totoong operasyon. Sinuyod nila ang barko room by room, maingat sa bawat makipot na espasyo. Armado sila ng M4A1 rifle habang may sniper din na nakapwesto mula sa naval ship. At hindi nagtagal, kontrolado na nila ang barko, nailigtas nila ang crew. Pero may kunting pagkadismaya, tumakas na ang mga pirata. Agad silang umalis sakay ng speedboat nang marinig nila ang dagundong ng helicopter at maaninag ang anino ng Navy na papalapit. Iniwan ng mga pirata ang barko na may mga butas ng bala, RPG fragments, at kung ano-anong melee weapon na ginamit. At kinailangan pang i-disinfect ng medical team ang loob ng barko bago humupa ang takot ng mga crew. At pagkatapos ng operation, nagpatuloy ang Thai Angku sa biyahe nito ng ligtas at buo. At kung tutusin, ganito dapat kumilos ang isang bansa kapag inaatake ang barko nila at bakit niya mag-aaksaya ng buwan kung pwede mo itong tapusin sa loob ng ilang oras. Number 9, USS Nicholas under attack. Kung mababa na ang IQ ng ilang Somali pirates, meron ding mas malala, yung hindi man lang marunong magtago ng alam mo na. Noong April 1, 2010, may isang maliit na speedboat na may sakay na grupo ng mga pirata. Madilim ang gabi at nagbabaka sakali sila na makakita ng madaling target sa Indian Ocean. At sa tingin nila, sinuwerte sila dahil nakakita sila ng barkong naglalayag ng walang kasabay. Paglapit nila, hindi na sila nag-isip, hinugot nila ang mga sandata at tinatake agad ang barko. Subalit ilang segundo pa lamang, talagang napagtanto nila na talagang pinakapangit na desisyon ang ginawa nila. Ang barkong inatake nila, hindi fishing vessel at hindi cargo ship, kundi ang USS Nicholas, isang barko ng United States Navy, isa sa pinakamalakas na puwersang militar sa mundo. Hindi natin alam kung sino ang mas nagulat, yung mga pirata ba nang malaman nilang Navy pala ang inatake nila o yung mga sundalo ng US Navy na biglang pinaputokan ng isang maliit na bangka na parang walang takot sa buhay. Pero isang bagay lamang ang sigurado, isang side ang natawa at ang isa ay nawasak ang bangka. Matapos nilang pasabugin ng speedboat, talagang mabilis na sinuyod ng Navy personnel ang lugar. 3 pirata ang agad nilang na-detain at ilang minuto pa lamang, may nahanap pa silang 2 sa kanilang mothership. Ayon sa maritime expert na si Doug Burnett, dapat harapin ng 5 ang kaso ng piracy sa mismong Estados Unidos. At kung ikaw ang tatanungin, ano ang dapat gawin sa 5 pirata? Ipaalam mo naman sa amin sa komento at bahala ka na kung gusto mo maging harsh pero opinion mo yan. Number 8, Operation Atalanta. Noong March 29, 2009, inatake ng 7 Somali pirate ang German Navy tanker na Spessart. At gaya ng nakagawian nilang kamalasan, maling barko ang kanilang napili. Ang tanker na ito ay bahagi ng Operation Atalanta, isang international mission na sinimula noong December 2008 para protektahan ang mga barkong dumaraan sa ruta ng Somalia. Mula December 2008 hanggang April 2009, ang Indian Ocean ay binabantayan ng Dutch, Spanish, Greek at US Navies. At ang ibig sabihin, pinili ng mga pirata
ang pinakamasamang timing at pinakamasamang target. May 40 crew sa barko plus 12 security personnel at paglapit ng pirata, agad silang nagpaputok at sinubukang sumampa sa tanker. Pero sumagot ang security team ng barko at bumawi ng putok kaya napaisip ng mga pirata pero itinuloy pa rin nila ang kanilang tangkang pag-hijack. Pagkadinig ng Mayday, mabilis na sumugod ang Greek Navy vessel na HS Pesara kasama ang air support mula sa isang Spanish helicopter at pagdating nila, napansin sila ng mga pirata at dito nagsimula ang habulan. Pero hindi ito tumagal at makaraan lamang ang ilang oras, dumating ang German Navy frigate FGS Rheinland Phrase at napahinto ang mga pirata. Lahat ng 7 ay nadakip at dinala sa German Navy para sa legal proseso. Number 7, British Navy Sink Pirate Ship. Kilalang kilala ang British Royal Navy bilang isa sa mga pinakamatinding puwersang pandagat sa mundo at mula pa noong 18th century hanggang early 20th century, sila ang may hawak ng karagatan. At noong 2010, may grupo ng Somali pirate ang nadiskubre kung bakit at sa pinakamahirap na paraan. Isang Spanish patrol aircraft ang nakakita ng 2 kahina-hinalang bangka sa Gulf of Aden at kaagad nila itong nireport sa British Navy. Hindi na nag-aksaya ng oras ang mga Briton at nag-deploy sila ng 2 speedboat at agad nagsimula ang habulan. Sinubukan ng mga pirata na makatakas gamit ang kanilang mahihinang bangka pero wala silang panama sa bilis at galing ng British soldier. Nang makita nilang wala na silang pag-asa, pinatay nila ang makina, tumayo, tinaas ang kamay at sumuko. Pag-akit ng Navy, tumambad sa kanila ang samut-saring armas gaya ng grappling hook, rocket propelled grenade, machine gun, bala at gasolina. At tandaan, ang barkong humabol sa kanila ay ang HMS Portland. Matapos dakpin ng 10 pirata, pinasabog pa ng British Navy ang isa sa kanilang bangka. Pero kahit nahuli ang 10 pirata, ilang sandali lang ay pinalaya na rin sila dahil sa pinakanakakainis na dahilan. Kulang daw sa ebidensya. Kulang pa ba ang ebidensya kapag may nakita kang grappling hook, machine gun, RPG, at yung ano-anong pampasabog sa bangka nila? Number 6, Rescue of Sensua 4. Noong December 17, 2008, isang fishing vessel na pag-aari ng China Communications Construction ang hinajak habang pauwi na ng Shanghai ng 9 na Somali pirate. May dala itong mabibigat na armas gaya ng rocket launcher, heavy machine gun at kung ano-ano pang panggera. Pagdungaw ng crew at makita ang mga piratang papalapit, agad silang nag-mayday. Alam nila na malapit na silang sumabak sa matinding laban dahil aabutin pa ng ilang oras bago makarating ang tulong. Habang papunta ang Malaysian warship KD-3 Indira Sakti at isang Malaysian military helicopter, ang 30 crew member ng Genoa 4 ay nasa gitna na ng no choice battle. Sanay sila sa ganitong sitwasyon at alam na nila ang dapat nilang gawin. Habang pinapaliguan sila ng mga pirata ng RPG fire, gumawa ang crew ng dose-dose ng Molotov cocktail. Gumanti gamit ng water cannon at kahit mga bote ng beer, ginawa nilang sandata kahit ano basta makalaban. Matagal ang palitan ng putok at suntukan ng taktika, pero ilang oras matapos magsimula ang gulo, dumating na ang Malaysian military. Agad nilang pinaputokan ng mga pirata na wala nang nagawa kundi tumakbo at iligtas ang sarili sa mabilisang pag-atras. Sa huli, kahit yung pletong armado ang mga pirata, natalo sila, walang napinsalaan sa crew, ligtas ang buong barko, isang napakalinis na tagumpay para sa Genoa 4. Number 5, Operation Dawn 8, MV Bunga Laurel. Ang Operation Dawn 8 ay isang military rescue mission na isinagawa ng Royal Malaysian Navy laban sa mga Somali pirate sa Indian Ocean noong January 20, 2011. Noong araw na yon, 18 Somali pirate ang nag-decide na i-hijack ang MV Bunga Laurel, isang chemical tanker na pagmamay-ari ng Panama, rehistrado sa Japan at pinapatakbo ng Malaysia. Nasa loob nito ang halos $10 million na halaga ng lubricating oil at ethylene dichloride. Bandang 600 kilometro mula sa Oman, sinubukan ng mga pirata na pasukin ang barko. 7 pirata, armado ng AK-47 at pistol, ang sumampa sa tanker gamit ang mga speedboat. Nagpapatok sila ng bara-bara para takutin ang crew at kahit natakot ang mga tao sa barko, hindi sila sumuko. 23 crew ang mabilis na nag-activate ng ship security alert system pagkatapos ay nagtago sa isang secured safety compartment malapit sa engine room. Pag-activate ang alarm system, namatay lahat ng ilaw, pinatay ang main engine at naging halos invisible ang barko sa dagat. Ang tanging magagawa ng crew, maghintay ng tulong.
Agad tumago ng Malaysian Ship Protection Team sa Mayday at nag-deploy sila ng isang Fennec attack helicopter at 14 Navy Special Forces sakay ng dalawang fast boat. Lumipas ng buong gabi sa paghahanap sa barko, mahirap makita dahil patay lahat ng ilaw. Pero nang malocate nila ito, hindi na sila nagkatubili. Mula sa helicopter, pinaputukan nila ng 20mm machine gun ng upper deck upang paatrasin ng mga pirata. Kasabay nito, sumampa ang 14 Special Forces at nagkaroon ng intense na bakbakan laban sa 7 pirata. 3 sa mga pirata ang tinamaan, lahat ng 7 ay nadakip. Kinuha ng authority ang kanilang armas, gaya ng ilang AK-47, ilang modified AKM, at mga Soviet-made pistols. Ang mga edad ng pirata, 15 hanggang 35, at wala ni isang may dalang kahit anong ID. Dinala sila sa ospital para sa medical check-up, at pagkatapos ay inilipat sa Bukit Jalil Detention Center. At matapos makuha ang 7-day remand order, sinimulan na ang kaso. Sa ilalim ng Malaysian law, maaari silang mahatulan ng kamatayan dahil sa tangkang paghayak. Pero sa huli, ang hatol ay 4 na pirata ay 4 years imprisonment at ang 3 ay 7 taon na pagkakakulong kabilang na ang menor de edad. At ito ay isang malinaw at mabilis na operasyon na nagligtas sa barko at sa lahat ng mga crew. Number 4. NATO stop pirate attack on a Norwegian ship. Noong April 18, 2009 naman, isang grupo ng Somali pirate ang nagkamaling sumalakay sa Norwegian tanker MV Front Arden sa Gulf of Aden at mabilis nilang napatunayan na mali ang kanilang pinasok. Pagkadungaw ng crew at makita ang papalapit ng mga speedboat ng mga pirata, agad silang nag-mayday. Sa kabutihang palad, nasa malapit ang British Navy vessel RFA Wave Knight at hindi na sila nag-aksaya ng oras at hinabol nila ang maliit na bangkang puno ng pirata. Ilang oras tumagal ang habulan. At noong akala ng mga pirata na sumusuko na ang mga British, dumating pa ang mga reinforcement. Ang HMCS Winnipeg ng Canada at USS Halliburton ng Estados Unidos. Nagkaroon ng full NATO chase habang ang mga pirata ay desperadong tumatakbo pabalik sa Port of Bosaso sa Somalia. May tsansa sana silang makatakas pero biglang nagpakawala ng warning shot ang NATO vessel. Pagkarinig nila sa mga bala na dumadaan sa ere malapit sa kanila, napilitan ng mga pirata na huminto at sumuko matapos ang 7 oras na habulan. Pag-akyat ng Canadian military sa kanilang bangka, nakita nila ang rocket-propelled grenade, iba't ibang high-powered weapon, at napakaraming armas na itinapon ng mga pirata sa dagat habang tumatakbo. Pero sa huli, nalaman ng Canadian forces na wala silang legal authority para arestuin ng mga pirata. Kaya naman kahit kumpleto na ang ebidensya at matapos ang 7 oras na habulan, napilitan silang palayain ng mga pirata. Isang napakalakas na anticlimactic ending. Pero ganyan minsan ang umiiral na maritime law. Number 3. Dutch Marine Free Iranian Fishing Vessel. Noong April 2011, sinubukan ng 18 Somali pirate na sakupin ng isang Iranian fishing boat malapit sa baybayin ng Somalia na hindi nila alam na mauuwi pala sa malupit na engkwentro. Habang papalapit ng mga pirata, agad silang napansin ng mga mangingisda kaya nagpadala sila ng mayday. Subalit kahit sanay na ang mga tao sa lugar na matagal nang dumating ang tulong, nagulat ang lahat ng sobrang bilis ng responde. Dumating agad ang Dutch Navy ship, HMS Tromp, at walang patumpik-tumpik, naglungsad sila ng 2 rigid inflatable speedboat para harangin ng mga pirata. Pero determinado ang Somali pirate na maagaw ang barko, at sila pa mismo ang unang umatake sa paparating na Dutch boat at ito ay malaking pagkakamali. Nagpakawala ng pag-atake ang Dutch Marine bilang ganti at dito nagsimula ang matinding bakbakan sa pagitan ng mga pirata at mga sundalo. Sa gitna ng gulo, naagaw ng Dutch Marine ang kontrol sa fishing vessel at nadakip ang 6 na pirata. Samantala, sinubukan namang tumakas ang 10 gamit ang speedboat pero nahabol din at naaresto. Sa kasamaang palad, hindi lahat ng 18 pirata ay nabuhay para maharap sa hustisya, 2 nakitil sa gitna ng putukan. Ayon kay Marlos Visser ng Dutch Defense Ministry, hindi nila maidala sa loob ng barko ang katawan ng 2 nakitil na pirata dahil sa sobrang init, kaya pansamantala itong iniwan sa tubig habang tinutulungan ng iba pang bihag. Pagdating sa lupa, agad namang nabigyan ng medical treatment ang mga pinsaladong pirata, subalit sa punto na yun, hindi pa malinaw kung saan o paano sila lilitisin. Number 2. Aris 13. Noong March 13, 2017, isang grupo ng Somali pirate ang matagumpay na nakahijack ng chemical tanker na rehistrado sa Coros.
Ito ang kauna-unahang matagumpay na pag-hijack ng malaking commercial vessel mula pa noong 2012. Gumamit ng mga pirata ng dalawang speedboat upang lapitan ng Aris 13 at mabilis nilang nasakop ang barko. Bagamat nagawa ng mga crew na magpadala ng Mayday, nagawa na ng mga pirata na patayin ang tracking system ng barko at i-anchor ito sa gitna ng dagat at doon sila nagtagal ng 3 araw. Noong March 16, nagkaroon ng matinding palitan sa pagitan ng mga pirata at Puntland Maritime Police Force kasunod ng mahabang negosasyon kasama ang local gang elders at ang mga pirata. Maaaring isipin mo na sila ay nag-ransom para sa malaking pera at iyon nga ang plano. Pero sa huli, tumanggi silang tumanggap ng ransom. Dahil nalaman nila na ang Aris 13 ay inupahan ng isang Somali businessman. At hindi dahil sa pagiging patriotic ang pirata, kundi dahil may deal na ginawa sa isang makapangyarihang negosyante sa Somalia. Sa kalaunan, nalaman na hindi sinunod ng Aris 13 ang industry best management practices, isa sa pinakamahalagang patakaran. Na huwag maglakbay malapit sa baybayin at mabagal ang takbo dahil ito ay ginagawang mas vulnerable ang barko sa hijacking. Isa itong malinaw na halimbawa kung paano nagtatagumpay ang mga pirata kapag may kombinasyon ng kahinaan ng barko at mahusay na plano sa kanilang side. Number 1. SS Irene. Kahit na nangyari ito noong 1927, isa pa rin ang insidente na ito sa pinakakakaibang pirate attack sa kasaysayan. Hindi lang dahil na-hijack ng mga pirata ang barko, kundi dahil sa paraan ng British Navy sa paglutas ng sitwasyon. Ang barkong SS Irene ay pag-aari ng China Merchant Steam Navigation Company ay na-hijack ng mga pirata noong October 19, 1927. Agad na nag-deploy ang Royal Navy ng anti-piracy toys. At hindi ito ordinaryong barko dahil 2 submarine mula sa Hong Kong Fleet ang ipinadala. Matapos ang ilang hirap na paghahanap, natagpuan ng submarine ng barko, kinabukasan matapos ma-hijack. Isang crew member ng submarine ang nakakita ng 18 pirata na armado ng automatic pistols. At dahil madaling pa, umangat ang L4 submarine na may isang crew sa 102mm deck gun at isa naman sa searchlight. Alam ni Lieutenant Halahan na hindi pwedeng gamitin ang torpedoes para sa recapture, kaya naman inihanda niya ang deck gun. Nagpuputok muna ng blank warning shot pero hindi pinansin ng mga pirata. At dahil dito, umatake ulit ng live round, tumagos sa barko at kumitil sa isang pirata sa deck. Talagang hindi pa rin sumuko ang mga pirata at patuloy na naglayag patungo sa pangpang, kaya mas nagalit si Halahan. Patuloy ang putukan gamit ang deck gun habang inihaanda ng L5 submarine ang posisyon nito para sumali. Napansin nila na nagpapalubog na ng lifeboat ang Irene, kaya inihanda ng mga submarine ang kanilang mga rescue boat at isang officer at isang sailor bawat boat sasakay sa barko. Ang mga pirata sa barko ay handa na sa pag-atake. Naghihintay sila na lumapit ang British bago sila magbukas ng pag-atake mula sa kanilang mga taguan. Pero kahit bumuka na ang pag-atake, wala silang nakitil. Ang tanging napinsala ay si Lieutenant Halahan na nag-iingat para iligtas ang buhay ng lahat. At para ipagpatuloy ang operasyon, umiikot ang submarine at muli silang umatake gamit ang kanilang deck gun. At ilang putok pa ang tumama sa isang flammable cargo sa Irene at sumabog ang barko na kung saan nagliwanag talaga ang buong dagat. Sa kabutihang palad, karamihan sa 258 na pasahero ng Irene ay nailigtas, pero 14 sa kanila ay hindi na muling nakita. Dinala ang mga survivor sa submarine at ligtas na naihatid sa pangpang. Tinulungan din ng British na mapatay ang apoy, pero dahil sobrang dami ng tubig na ibinuhos, ang Irene ay lumubog kinabukasan. Sa pag-rescue naman, napansin ng Hong Kong Police na may ilang pirata na nagtangka na magtago sa mga biyag at 7 sa kanila ay nadakip ng L5 submarine. At sa huli nga, 17 Chinese pirate ang nahatulan ng piracy at nakitil sa Hong Kong. Sinubukan ng may-ari ng Irene na kasuhan si Lieutenant Halahan pero nanalo siya sa kaso dahil may authority ang naval commander na lusubin o sunugin ang barkong kontrolado ng pirata. Nanatiling partly underwater ang Irene, subalit kalaunan ay nasalvage at naibalik sa serbisyo. At isa pa itong dahilan kung bakit hindi mo dapat guluhin ng British Navy. Sila ang may kontrol sa dagat ng maraming siglo at alam na nila ang ginagawa nila. At bagamat bumaba na ang piracy sa modern na panahon, ang ganitong insidente ay nangyayari pa rin, lalo na sa Somalia dahil sa kawalan ng central government. Ilan lamang ito sa 10 Somali pirate na binangga ang maling kalaban. Kung nagustuhan mo ang video, i-hit mo na ang like button at mag-subscribe sa aming channel para updated ka palagi sa mga next pa naming video.